Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawan tao at nakipanayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makamit ng mga pangako ni Yesu Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataon-tao ni Yesu Kristong anak mo, pakundangan sa kanyang papakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesus Kristong ating Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At subayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, kaalinsabay ng paggunita natin sa kilang Papa na si San Gregorio, pantas ng simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin at upang tayo maging marapat, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon.
Dasal natin ang mga OFW, pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga may sakit tulad ni na Ate Dr. Teresita, Sister Terry, Alona, Lerma, Remy, Juliet, Roger, Julie, Rudy, Evelyn, Grace, Jerry. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong mga hinirang na tao ay matyaga mong tinuturuan at maibiging nililingap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong espiritu ng karunungan bilang tugon sa pagdalangin ni Papa San Gregorio na pinapangasiwa mo sa iyong sambayanan upang maging kasiyahan kailanman ng mga tagapangasiwa ang pangunlad ng kawang banal sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipananalangin namin kayo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo noon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong iyon nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa Kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig na lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtitiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil na pasasalamatan sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila.
Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinapahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang katotohanang mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Yung konteksto, napaka-busy ni Kristo dito. Siguradong pagod siya. Pero, pinagaling pa rin niya ang lahat ng mga may sakit na dinala sa Kanya. Hindi po ito kaunting mga may sakit lang, ha? Marami ito. Kaya nga, inumaga na sila. Considering na palubog na yung araw nang magsimula sila. Kasi nga po, galing pa si Jesus sa ibang mga gawain na ginawa niya. Particularly mula sa sinagoga. At hindi lamang din yon ang ginawa niya. Kaya mula sa pagiging napaka-busy all day, imbis na mamahinga, naglingkod pa, magdamag ha, at kinaumagahan, larga uli. Dahil sabi niya, kailangan din siya ng iba pa. Grabe. Diba? At sana napansin po ninyo kung paano niya pinakitunguhan ang bawat taong hinarap niya. Partikular na yung mga nanghingi ng kagalingan niya. At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila. Hindi niya sinabing, okay, sige, hindi ko na kayo kinakailang harapin isa-isa. General na. General blessing na. Lahat kayo magaling na. Na pwede naman sana, di ba? Sapagkat Diyos siya. Pero kahit kaya niya yon, hindi niya ginawa yon. Gusto niya, personal niyang harapin ang isa't isa. Sapagkat maaaring ang lahat nga naman ay pare-parehong may karamdaman, pero iba-iba pa rin sila. Iba-iba ng sitwasyon, iba-iba ng kalalagayan, iba-iba ng kailangan. At ipinaramdam ng Panginoon sa bawat isa ang kanilang personal na pangangailangan at kung paanong personal din ito ni Jesus na tinugunan. Kaya ito'y pagpapakita, mga kapatid, sa kanila noon at sa atin na rin ngayon, bawat isa sa atin mahalaga para sa Panginoon. Gayunpaman, sana wag niyo rin pong ma-miss yung isang magandang detalye dito, na bago pa man pinagaling ni Kristo ang maraming mga tao, pinagaling muna niya ang biyanan ng kanyang alagad na si Simon Pedro. Na para sa akin ay pagkapakita rin naman ng katotohanan na bagamat mahal ni Jesus ang lahat, ina-atensyon na niya ang pangangailangan ng lahat. Pwede kong sabihin, siguro, na mas ina-atensyon na ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang mga alagad. Yung mga taong itinalaga ang sarili sa paglilingkod sa Kanya. Yung mga taong nagpapagamit sa Panginoon bilang instrumento ng kadakilaan, kabutihan niya.
Yung mga taong ang iniisip ay hindi ang kanilang mga personal na interes, kundi kung papaano maitatatag ang kaharian ng Panginoon sa mundong ito sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa-tao at sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo o mga turo ni Kristo. Hindi lang po mga pari ito, hindi lang mga madre ito na talagang ibinibigay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Santa Iglesia. Kasama na rin dito ang iba't ibang mga propesyon. Kasama na rin dito ang iba't ibang mga bukasyon. Basta we are fulfilling our overall calling, yung maging mabuti, yung maging banal, at upang ang Panginoon, hindi ang ating sarili ang siyang maitanghal, upang isipin at maramdaman ng iba ang Diyos ay mabuting talaga dahil sa mga mabuting bagay na ipinaparamdam at ipinapakita natin sa kanila. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Natatandaan ko po dati, nung ako'y bago ma-assign dito, nalaman ko nga po na walang simbahan ni kumbento. Siyempre, natakot din naman ako. At hindi ko makakalimutan ang payo ng isang kaibigan na pare, senior priest. Sabi niya, nakakatakot talaga yan, padre. Pero, kang mag-alala. Gawin mo lang ang tungkulin mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. At napatunayan ko pong ito to. Kaya nga po, ngayon kahit hindi na natin obligasyon, tumutulong pa rin tayo sa iba. In fact, kahit habang ginagawa po yung simbahan na ito, tumutulong na po tayo sa iba. Mas lalo lang ngayon kasi wala naman po na tayong kinakailangan masyado pa dito. And so we are sharing our blessings to others, especially those in need. Lalong-lalo na yung pagpapatayo ng mga chapels, pagtulong sa mga pari na makapagpatayo ng simbahan, mas pinaprioritize po natin. Yung talagang mahihirapan, kung hindi natin sila tutulungan para mas mapabilis ang pagpapagawa ng kapilya at ang simbahan. Kung tutuusin po, medyo nakatatakot na hakbang ito. Kasi kung makikita po at malalaman po ninyo, yung figures ng buwan-buwan ay lumalabas na pera sa atin para ipangtulong. Magtataka kayo kung paanong nakasurvive tayo. Pero hindi po ito kalakasan ng loob na bahala na kasi nakikita ko naman mula pa noon hanggang ngayon na walang tigil ang suporta ng Panginoon. Gayon din sa mga nagpapakabuting lawyer, nagpapakabuting doktor, nagpapakabuting negosyante, nagpapakabuting ama, ina, anak, kapatid. Kanina ko pa binabanggit yung mga taong nagpapagamit sa Panginoon bilang instrumento upang mas itatag ang kanyang paghahari sa mundong ito. Kung tayo tumutulong sa Panginoon sa kanyang paghahari, siya ang ating hari, tayo ang kanyang kawal. Bakit at paano niya tayo pababayaan kung ang ginagawa lang naman natin ay ang kanyang kalooban? Maliwanag po yan sa panalangin tinuro niya sa atin. Hindi nga ba't sinabi niya sa atin, ganito kayo manalangin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin nawa, maghari nawa ang kalooban mo. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And then, anong sinabi? Sabihin nyo rin, give us this day, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mga kapatid, magkaugnayan. Ang sinasabi in effect ng Panginoon sa atin dito, gawin nyo ang lahat ng dapat nyong gawin para itatag ang paghahari ko sa mundo at bibigyan ko kayo ng makakain araw-araw. Kaya't kung ang hinihiling natin sa Panginoon na hindi para sa luho, para sa personal na interes, para lamang sa pansariling kaligayahan natin, kundi inuuna natin
Ano bang maitutulong natin? Ano bang maiko-contribute ko in advancing God's kingdom here on earth and in my family? Ano bang magagawa ko para iayos ang buhay ng mga anak ko, para gabayan ko ang mga ito, para mabigyan sila ng magandang kinabukasan? Ano bang dapat kong gawin para makatulong sa mga magulang ko, sa kapatid ko? Ito yung para sa paghahari ng Diyos sa mundong ito at sa ating mga kanya-kanyang pamilya. May karapatan tayong humingi sa Panginoon ng tulong. At siguradong ito ay dadaloy. Dahil tayo ay kanyang nagiging katuwang sa paggawa ng kanyang kalooban. Ito po sana ang ating hilingin biyaya, lalo na kung nagpupunta tayo dito sa simbahan para mag-report sa Panginoon. Lord, ito na po yung nagagawa namin sa simbahan. Lord, ito na po yung nagawa ko buong araw, buong linggo para sa pamilya ko. Lord, ito na po yung nagawa ko para sa ibang tao. I-report natin ang ating mga ginagawa sapagkat siya naman ang nagsimula nito sa atin at siya rin ang titiyak upang magkaroon ito ng kaganapan sa buhay natin. Kasabay ng paghihingi natin ng tulong sa Kanya, Lord, hingi pa ako ng tulong para magampanan ko ang ibinigay mo sa aking tungkulin at misyon. Sana lang maging open din tayo sa mga ways at timing ng Panginoon sapagkat siya naman din ang pinaka-nakakaalam ng pinaka-dapat at kailangan nating tulong. Kung mapapansin po ninyo sa detalye sa Ebanghelyo, nagsimulang pagalingin ni Kristo ang mga may sakit, magtatakip silim na, maglulubog na yung araw. So, ibig sabihin, buong araw na naghintay yung mga may sakit. Kung pwedeng inisip nila, tagal naman, ayoko na, umuwi na tayo, nag-aakasay lang tayo ng oras dito. At magtatakip silim na, baka 1, 3 lang ang pagalingin sa atin. Hindi tayo mapapagaling lahat. Sa dami-dami natin, swerte na kung makita pa ako dito, uwi na lang ako. Pero hinintay nila. Kaya nakamit nila yung kagalingan na gustong ibigay ng Panginoon sa kanila. Kaya bigyan natin ng laya para sa kanyang paraan at timing ang Panginoon. Hindi natin siya pwedeng questionin ngayon. Bakit nga ba, Lord? Hindi ka agad pumunta ron? Hinintay pa ng mga taong lumubog ang araw bago ka dumating. Kasi lagi siyang may dahilan. At dapat po natin igalang yan. Basta, nandun ang pananampalataya na anuman ang paraan at panahon, hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang sabi nga po sa ating salmo ngayon, ako o tayo ay nagtitiwala sa pag-ibig ng sa atin ay lumikha. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung
ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo. kong diringgin ng Diyos Umikit ang tayo. samo ko. Panginoon, narito po ako. Nagre-report sa iyo tungkulin ko, tungkol sa mission ko. Pasensya na po sa mga pagkukulang o mga pagkakamali. Dumudulog ako po sa iyo, Panginoon, ng aking makakain sa katawan, sa kaluluwa ko upang lumakas pa akong gampanan ang tungkulin at misyon na ibinigay mo sa akin. Maging maliwanag nawa po sa akin na ako'y ginagamit ko lang bilang instrumento, hindi ko dapat akuin din ang lahat at sapat ang bibigay mong grasya upang magampanan ko ang mga dapat kong gawin. Tulungan mo ako, Panginoon, iparamdam mo po sa akin. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Igalang lamang natin ang paraan at panahon ng Panginoon. Basta ang mahalaga, may darating at darating na tulong. Panghawakan natin kung lalapit kay Jesus. Hindi ka niya pababayaan. Ikaw pa ba na nagiging instrumento ng pagpapala niya? Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Wala akong maihandog sa'yo na di mura sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin, aking alay pamanalin. Muli kong handog buhay mong kaloob, kalugdan mo at basbasan. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayun pa man yung tanggapin, aking alay pamanalin. Mula sa iyo lahat ng ito, buhay ko'y pagharian mo. Wala akong maihandog sa'yo
sa kabutihan mo. Gayon pa man, yung tanggapin aking alay pabanalin. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Gayon pa man, yung tanggapin aking alay pabanalin. Tanging hiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay yunawang paunlakan upang sa paggunita kay Papa San Gregorio, kami ay makapakinabang sa paghahain ito na ibinigay mo sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Papa Gregorio ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa mga panalangin ka lang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama sina Joyce, Ernest, Dora, Miguela Arsenio Serio, Goring, Oreo Iska, Dionga Maria Jose Relito Erickson, Emer, Alfredo Mark Ricky, Sally, Joselito Percy Gaudiosa, Luisa, Ada Dante, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you.
Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pace, donum nobis pacem, dona nobis pacem. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo iraga. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya.
huwag mo kainggitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan, at pangarap mo ay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Papa San Gregorio, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. sa Kagandahang pag-aaral loob, sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilinawa namin sa iyo aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay maging bahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparanding kami lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day,
hearts of men, and they still do today.